Nagdunk si Kagami sa panaginip niya, pero ulo pala ng panot na teacher ang hawak niya kaya napag-alitan siya. Nagtaka siya kung bakit hindi napag-alitan si Kuroko kahit natutulog din ito. Pagkalipas ng ilang oras, inutusan ni Coach Rico ang mga first year na bumili ng limited edition special bread. Sabi niya, kapag kinain daw yon, magiging successful ka sa halos lahat ng bagay. Pero maraming estudyante rin ang gustong bumili nito. Binigyan sila ni Hyuga ng pera at sinabi na kapag hindi sila nakabili, 3 beses na mas mahirap ang training nila kaysa sa normal. Umalis na ang mga first year habang nag-aalala si Mitob para sa kanila. Sinabi naman ni Rico na taon-taon niya itong ipapagawa sa mga first year. Pagdating sa cafeteria, nagulat si Kagami sa sobrang dami ng estudyanteng bumibili ng tinapay. Sinubukan ni Kagami na lumusab para makabili pero hindi niya kinaya. Sumubok din ng ibang first year pero agad silang tumitilapon. Kaya hinagis ni Kagami si Fukuda at ginawang parang surfboard para makalapit. Pero bigo pa rin sila. Biglang sinabi ni Kuroko na nakabili na siya ng isang tinapay. Nagtaka si Kagami kung paano. Sabi ni Kuroko, natulak lang siya hanggang sa harap kaya nakakuha siya ng tinapay at iniwan ng bayad. Kalaunan, nakabili rin sila at dinala ang mga tinapay sa mga senior. Sinabi ng mga senior na kainin na nila yon. Si Kuroko ang unang kumain at sinabi niyang sobrang sarap. Pagkatapos, kumain na rin ang iba at si Kagami. Kinabukasan, pinag-usapan ng Seirin ang Inter-High Preliminary Tournament. Kapag isang beses lang silang natalo, laglag na sila. 300 schools ang kasali, pero ang top 3 teams lang ang mapipili sa Inter-High. Sinabi ni Kagami na hindi sila napipili, kundi sila mismo ang nananalo. Ang pinakamalakas nilang kalaban ngayon ay ang Shutoku High na nasa top 8 noong nakaraang taon at ngayon ay may isang miyembro ng Generation of Miracles. Dumating si Coach Rico na mukhang hindi masaya. Sinabi niyang mahirap ang susunod nilang kalaban at ipinakita ang larawan ng isang player na si Papa Mbasiki na 2 metro ang taas at isang exchange student mula Senegal. Binigyan siya ni Kuroko ng nickname na Papa kaya natawa sila. Sinabi ni Rico na ang Shinkyo High ang susunod nilang kalaban. Mid-tier lang sila noong nakaraang taon pero mas lumakas sila ngayon dahil kay Papa. Sinabihan niya si Kagami na mag-training ng defense kay Mitob habang si Kuroko naman ay magpapalakas ng stamina. Dumating ang araw ng laban. Pagpasok ni Papa, nauntog siya sa pintuan dahil sa tangkad niya. Tinanong ng captain ng Shinkyo na si Yusuke kung natalo ba talaga ng Seirin ng Kaijo. Pero sinabi ni Hyuga na practice game lang yon. Nabangga ni Papa si Kuroko at binuhat siya. Sinabi niyang hindi pwede ang mga bata sa court. Pero napagtanto rin niyang player pala si Kuroko at sinabi niyang mahihina ang Generation of Miracles. Nainis si Kuroko at naghanda na para sa laban. Sa jump ball, nakuha ng Shinkyo ang bola at agad na naka-score si Papa ng jump shot. Pagkatapos, tumira ng 3-point si Hyuga pero nasupalpal ito ni Papa. Sinabi ni Yusuke na ipapasalang nila ang bola kay Papa at siguradong makakascore sila. Pero sinabi ni Hyuga na mayroon din silang kakaibang players. Nagpatuloy ang laban at naging 8-3 ang score. Hindi na makapunto si Papa at sinabi ni Rico na dahil ito kay Kagami. Sa tulong ng training niya kay Mitob, mas tumindi ang depensa ni Kagami laban kay Papa kaya nahihirapan na itong maka-score. Naiinis na si Papa dahil dito. Sinabi ni Kagami na ibablock niya ang isang tira ni Papa. Biglang nagpasa ng mabilis si Kuroko kaya nakapag-dunk si Kagami. Dagdag pa ni Kagami, pahihirapan din ni Kuroko si Papa. Nakasteal si Kuroko at nag-dunk ulit si Kagami. Galit si Kuroko dahil tinawag siyang bata ni Papa. Natapos ang first quarter na lamang ang Seirin sa score na 8-23. Sinabi ni Rico na ilalabas muna si Kuroko para makapagpahinga habang si Kagami pa rin ang bahala kay Papa. Nagsimula ulit ang laban. Nakascore na naman si Papa at naging seryoso na siya. Hindi pumasok ang 3-pointer ni Hyuga pero na-rebound ni Kagami at naka-score. Pinasa ng Shinkyo ang bola kay Papa para tumira pero nag-alinlangan siya at ipinasa ulit ang bola. Napansin ni Papa na pataas ng pataas ang talon ni Kagami. Pero para kay Rico, pinipilit lang ni Kagami ang katawan niya. Naalala ni Kuroko ang sinabi ni Kise na balang araw ay matatapatan ni Kagami ang Generation of Miracles at hihiwalay sa Seirin. 5 minuto na lang ang natitira sa fourth quarter at 51-60 ang score. Pinapasok na ni Rico si Kuroko at agad siyang nagpamalas ng malulupit na pasa. Sa wakas, nagawa ni Kagami na masupalpal si Papa. Natapos ang laban at nanalo ang Seirin sa score na 67-70. Sa malayo, may isang miyembro ng Generation of Miracles na nanonood sa kanila. Sa sumunod na laban, nanalo ulit ang Seirin laban sa Jitsuzen sa score na 118-51.
Pagkatapos, nanalo ulit sila laban sa Kinga sa score na 72-71. Ang pang-apat na laban ay kontra sa Mayho Academy, ang mga bully na tinalo ni Nakagami at Kuroko noon. Takot na takot ang mga ito, at nanalo ang Seirin sa score na 108-41. Akala ng mga first year ay madali silang makakapunta sa championship dahil sa sunod-sunod na panalo. Pero sinabi ni Hyuga na sa nakaraang 10 taon, ang Shutoku High, Senshinkan High, at Shiho High ang Three Kings ng Tokyo. Sa finals, baka makalaban nila ang Shutoku, ang team ng isa sa Generation of Miracles na si Shintaro Midorima. Umabot ang Seirin sa finals noong nakaraang taon, pero natalo rin sila. Dumating ang Shutoku High. Sinabi ni Rico sa mga first year na maghanda dahil makakakita sila ng pambihirang laro. Lumapit si Kagami kay Midorima para makipagkilala, pero isinulat lang ni Kagami ang pangalan niya sa palad nito. Ipinaliwanag ni Takao na nilampaso ng Three Kings ang Seirin noong nakaraang taon at tinambakan sila ng triple sa bawat laban. Mauulit lang daw yon, sabi ni Midorima. Pero sinabi ni Kuroko na malalaman lang iyon kapag naglaban na sila. Ayaw ni Midorima kay Kuroko. Pero sinabi ni Takao na interesado talaga si Midorima sa kanya dahil nanood pa ito sa nakaraang laban nila. Ipapakita na lang daw ni Midorima kung gaano kamangmang si Kuroko. Gusto nang maglaro ni Midorima at ang lucky item niya ngayon ay stuffed bear. Sa laro, agad nilang tinambakan ng Kinka sa score na 38-8. Na-master na nila ang basics ng passing, ball handling, at running. Kasama pa nila ang malakas na scorer na si Atsubo. Sinabi rin ni Kuroko na hindi nagbiminti sa mga tira ni Midorima. Tumira si Midorima ng 3-pointer na sobrang taas at bumalik na sila ni Takao sa depensa. Pumasok ang tira niya. Namangha ang Seirin sa ginagawa ni Midorima. Pagkatapos, nagpaulan siya ng sunod-sunod na 3 points nang walang kahit isang mintis. Natapos ang laban at nanalo ang Shutoku sa score na 153-21. Pagkatapos, tiningnan ni Midorima ang Team Seirin. Pauwi na sana ang Seirin pero may laban pa pala sila at hindi rin yun alam ni Kagami. Sinabi ni Rico na may 2 laro sila ngayon at 2 rin sa huling araw. Sa last day, baka 2 Kings ang makalaban nila, ang Shiho at Shutoku sa finals. Ganado si Kagami dahil malakas ang makakalaban nila at si Kuroko ay excited din. Sa eskwelahan, sobrang dami ng kinakain ni Kagami habang kaunti lang ang kinakain ni Kuroko. Gutom daw si Kagami dahil napagod siya sa 2 laban nila kahapon. Tinawag sila ni Rico at pinabuhat ng 2 kahon ng DVD na gagamitin daw para sa scouting sa susunod nilang laban. Nagdala din ng DVD si Takao pero hindi interesado si Midorima. Pinilit pa rin siya ni Takao na manood. Bumalik si Kagami sa clubroom para kumuha ng towel at nagulat siya nang makita si Kuroko na naroon na pala kanina pa. Nakita nila ang DVD ng Shiho game at pinanood ito. Kasabay nito, pinapanood din ni Midorima ang parehong laro. Napansin ni Midorima na malakas ang depensa ng Shiho. Napansin naman ni Kagami na weird ang galaw nila. Sila ang may pinakamalakas na depensa sa Tokyo. Sinabi ni Kuroko na nakalaban na ng Generation of Miracles ang isa sa kanila na si Sugawa at nagawa nitong pigilan si Kise. Ayaw ni Midorima na makaharap si Sugawa pero siya lang ang may kayang sumabay dito. Ayon kay Takao, ang Shiho ang makakalaban nila sa finals dahil matatalo ang Seirin. Natapos na ring manood ang Seirin team at napanghinaan ng loob si Kogane. Pero sinabi ni Hyuga na may plano siya. Sa araw ng laban, nag-warm up ang mga team. Nagkatinginan sina Midorima, Kagami, at Kuroko. Pero sinabi ni Hyuga na mali ang tinitingnan nila. Ipinakilala ni Rico ang captain ng Shiho na si Iwamura at ang playmaker na si Kasuga. Lumapit si Sugawa kay Kagami at namangha sa pulang buhok niya. Sinabi niyang mahina ang Seirin. Na ikinainis ni Rico. Kinaltukan siya ng captain niya at nag-sorry. Sinabi ni Hyuga na mananalo sila. Sinabi naman ni Iwamura na hindi nila minamaliit ang Seirin at sadyang mahina lang talaga sila. Tinitingnan ni Kise ang OHA sa horoscope. Si Midorima ay Cancer at si Kuroko ay Aquarius. Ayon sa horoscope, first place ang Cancer at last place naman ang Aquarius. Sa locker room ng Shiho, sinabi ni Kasuga na parang lumakas na ang Seirin. Sinabihan ni Iwamura si Sugawa na bantayan si Kagami, kaya sobrang saya niya. Sa locker room naman ng Seirin, tahimik ang lahat. Kaya sinabi ni Rico na kapag nanalo sila, ikikis niya sila sa pisngi. Pero hindi effective. Sinabi na lang ni Rico na ngayon na ang pagkakataon nilang makaganti sa kalaban. Sinabi ni Hyuga na kinamuhian nila ang basketball at muntik na silang mag-quit dahil sa pagkatalo noong nakaraang taon. Pero ngayon, masaya na sila at gusto nilang manalo. Sa labas, sinabi ni Kuroko kay Kagami na inayawan din niya ang basketball noon.
Pero ngayon, gusto niyang ipanalo ang laban para sa mga senior nila. Nagsimula na ang laro. Nagulat si Nakise dahil 0 ang score ng Seirin habang 12 na ang Siho. Hindi makalusot si Kagami kay Sugawa kaya ipinasa niya ang bola kay Izuki. Mag-layup sana si Izuki pero nablock siya ni Iwamura. Sinabi ni Kasamatsu na slow starter ang Seirin. Sa laro, sinabi ni Sugawa na mahina ang Seirin. Nainis si Kagami at sumugod, pero charge ang foul. Sinabihan siyang kumalma dahil 2 na ang fouls niya. Hindi nila mabasa ang galaw ng Siho at hindi rin makapagpasa si Kuroko dahil sa man-to-man defense. Sa bench, sinabi ni Rico na gumagamit ng martial arts technique ang Siho. Ipinaliwanag niya na number running ang ginagawa nila kaya hindi sila agad napapagod. Para kay Kise, mas lumakas ngayon ang depensa ni Sugawa. Sinabi ni Rico na high schoolers pa rin ang Siho at kaya nila silang tapatan. Sinabi ni Kagami na ipasa sa kanya ang bola para harapin si Sugawa. Sumang-ayon naman si Kuroko. Mas binilisan ni Kagami ang galaw niya kaya nakalusot siya kay Sugawa at nakapag-dunk. Sinabi niya kay Kuroko na mananalo sila. Unang beses pa lang na may nakalusot kay Sugawa pero lalo pa itong natuwa. Nakashoot si Midorima ng 3 sunod na 3-pointer pagkatapos ay nagpa-substitute muna siya. Samantala, nagpatuloy naman ang laban ng Seirin at Siho. Sinubukan ni Sugawa tumira at na-block siya ni Kagami pero foul pala yon. Pangatlong foul na ni Kagami. Para kay Kasamatsu, experts ang Siho hindi lang sa depensa kundi pati sa opensa. Sinabi naman ni Kise na may experts din sa Seirin. 6-15 ang score pabor sa Siho. Nabangga ni Sugawa si Kuroko at hindi niya napansin na kasama pala ito sa laro kanina pa. Sinabi ni Sugawa na gusto niyang tambakan ng Seirin ng 30 points sa first quarter. Kahit mahigpit ang depensa, nagawa pa ring makapagpasa ni Kuroko at naka-score si Meetob. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Kuroko. Sinubukan tumira ni Kasuga pero nasupalpal siya ni Kagami mula sa likod. Naka-steal din ng Seirin at naka-score ng 3 points bago matapos ang first quarter. 19-19 ang score. Nagsorry si Iwamura sa Seirin dahil sa kayabangan ni Sugawa. Pero sinabi ni Hyuga na wala iyon sa kanila. Sa bench, sinabi ni Iwamura na malakas ang Seirin. Sumang-ayon ang coach nila pero sinabi nitong nagsisimula pa lang ang laban. Samantala, sinabi ni Rico na mas higpitan pa ang zone at pinaalala rin na marami ng foul si Kagami. Nagsimula ang second quarter. Hindi makalusot si Kagami sa depensa pero dahil sa mga assist ni Kuroko, nakapag-dunk ulit siya. Napaisip si Sugawa kung saan nanggagaling si Kuroko. Napansin ni Nakise at Kasamatsu na parang pagod na si Kagami. Napansin din ito ni Sugawa at Kasuga kaya naisip nilang lalo pa siyang pagurin. Sinubukan ni Kagami na tumira pero offensive foul siya, ang pang-apat niyang foul. Sinadya pala iyon ni Sugawa. Pinasubstitute ng Seirin sina Kagami at Kuroko. Sinabi ni Hyuga na plano talaga nilang sa first half lang maglaro ang dalawa. Kailangan nilang magpahinga dahil kakailanganin sila mamaya para talunin sina Midorima sa susunod na laro. Sinabi ni Kagami na baka ikatalo pa nila ang laban dahil doon pero sinabi ni Kuroko na sundin nila ang mga senior. Sinigurado naman ni Hyuga na matatalo nila ang Siho. Pinalabas na sina Kagami at Kuroko. Na-disappoint si Sugawa dahil dito pero sinabi ni Hyuga kay Kalbo na rumespeto sa kanilang mga senior. Napansin ni Takao na nasa bench sina Kagami at Kuroko pero ayon kay Midorima, ginawa nila yon para manalo. Sa laro, umatake si Hyuga sa basket at ipinasa ang bola kay Meetob para makapag-dunk. Sinabi ni Iwamura sa Seirin na huwag silang maliitin pero sinabi ni Hyuga na ito ang ganti nila sa pagkatalo noong nakaraang taon. Tinanggap naman ni Iwamura ang hamon. Sinabi ni Rico kay Kagami na huwag siyang masyadong mag-alala. Nagpatuloy ang laban at nakablock si Hyuga. Dahil dito, nakapag-hook shot si Meetob at naka-score. Gumanti naman si Kasuga gamit ang scoop shot at naka-score. Nag-layup naman si Kogane bilang ganti. Napansin ni Nakise at Kasamatsu na mas maayos ang laro ng Seirin. Sinabi nilang baka talagang nag-practice ng husto ang Seirin para manalo ngayong taon. Napansin ni Kasamatsu na may isa pang key player ang Seirin. Ginamit ni Izuki ang Eagle Eye para makapagpasa, malito ang Siho, at maka-score siya. Nabilib ang mga nanunood. Napansin ni Kasuga kung gaano kabilis nangyari ang lahat. Sinabi ni Rico na may Eagle Eye si Izuki at nakikita niya ang lahat ng anggulo sa laro. Dagdag pa niya, bawat isa sa kanila ay may sariling special skill. Tinanong ng mga first year kung may skill din sina Kogane at Tsuchida. Nagdalawang isip si Rico bago sabihing oo. Nakakashoot daw si Kogane kahit saan, hindi nga lang pumapasok. Si Tsuchida naman ay maaasahan sa rebound.
Natapik ang bola at hinabol ito ni Kogane pero nawalan siya ng balanse at nauntog sa sahig. Nagkaroon siya ng light concussion. Sinabi ni Kagami na siya na lang ang papalit pero hindi pumayag si Hyuga. Sumang-ayon si Kuroko dahil apat na ang foul ni Kagami. Gusto sanang gumanti ni Kagami kay Sugawa pero sinabi ni Kuroko na siya na lang ang maghihiganti para kay Kagami. Halos 5 minuto na lang ang natitira at 58 hanggang 64 ang score pabor sa Siho. Nadismaya si Sugawa dahil si Kagami ang gusto niyang makalaban pero sinabi ni Kuroko na siya muna ang magiging proxy ni Kagami. Sinabi ni Sugawa kay Omuro na si Kuroko muna ang babantayan niya. Nagpatuloy ang laban. Sabi ni Sugawa, hindi raw maaasahan ng seniors ng Seirin dahil hindi si Kagami ang pinasok nila. Pero sinabi ni Kuroko na siya ang nag-volunteer na pumasok at tatalunin niya ang kalaban para sa kanilang seniors. Biglang nawala si Kuroko, mabilis na nagpasa kay Hyuga at nakascore ito. Naisip ni Iwamura na delikado ang mga pasa na yon. Nakastil si Hyuga at pinasa kay Kuroko na agad namang nagpasa kay Izuki para makascore. Nalito ang Siho sa mga nangyayari. Naisip ng coach ng Siho na sobrang pinag-aralan sila ng Seirin. Sinabi ni Kasamatsu na iba ang teknik ng Siho sa modern sports at iyon ang kanilang strength. Pero napansin ni Rico na may mga old habits ang Siho. Halimbawa, itinuturo nila ang paa sa direksyong pupuntahan nila bago pa man sila gumalaw, kaya napapredict nila ang susunod na galaw ng kalaban. Kahit ganoon, nahirapan pa rin ang Seirin noong una hanggang sa second half ng laro. Napansin ni Kagami ang malulupit na pasa ni Kuroko. First time niya itong mapanood at humanga siya. Lamang na ang Seirin sa score na 70 hanggang 69 at halos 25 seconds na lang ang natitira. Biglang nakadunk si Iwamura at sinabi niyang kailangan pa ng Seirin ng 10 taon para matalo sila. Nagman-to-man defense ang Siho. Pinasa ni Izuki ang bola kay Kuroko. Lumitaw si Sugawa para pigilan siya pero mabilis niyang naipasa ang bola kay Hyuga at naka 3 points ito. Nanalo ang Seirin sa score na 73 hanggang 71. Tuwang-tuwa ang buong team ng Seirin habang malungkot naman ang Siho. Hindi matanggap ni Sugawa ang pagkatalo dahil mas malakas daw sila. Pinatigil siya ni Iwamura at sinabing ang mga nananalo ang malalakas. Tinanong ni Sugawa ang pangalan ni Kuroko at sinabing hindi niya ito makakalimutan. Nagpasalamat ang dalawang team. Naiyak sa tuwa si Rico pero pinatigil siya ni Hyuga dahil sa championship pa lang daw siya pwedeng umiyak. Nanalo rin ang Shutoko sa score na 113 hanggang 38. Nagkatitigan na naman sina Midorima, Kagami, at Kuroko. Sa Seirin locker room, sinabi ni Rico na mag-stretching sila, uminom ng amino acids para bumalik ang lakas at imamassage niya ang mga paa nila. Natutulog si Kagami pero hinayaan muna siya ni Hyuga. Sinabi ni Kuroko na magbabanyo muna siya at sumama si Kogane. Napansin ni Takao si Kuroko sa CR at sinabi niyang inaabangan niya ang laro nila mamaya. Nagtaka si Kogane kung paano napansin ni Takao si Kuroko kahit wala itong presence. Naghanda na para sa laro ang Shutoko at Seirin. Nagpaiwan muna si Midorima. Ginaising ni Kuroko si Kagami. Sa isip ni Midorima, ginawa na niya ang lahat ng tama at dala pa niya ang lucky item niyang Rakon Shigaraki. Sinabi ni Otsubo sa Shutoko na hindi niya inaasahang Seirin ang makakalaban nila pero dudurugin daw nila ito. Samantala, mukhang pagod pa rin ang Seirin. Pero sinabi ni Hyuga na ibigay na nila ang buong lakas nila sa laro. Napansin din niyang tahimik si Kagami. Lumapit si Midorima kay Kuroko at sinabing matatapos na ngayon ang ilusyon niya. Pero sinabi ni Kuroko na hindi sila magpapatalo. Napaisip si Kasamatsu at Kise kung kaya bang talunin ng Seirin ang 2 kings ng magkasunod. Tinanong ni Takao si Midorima kung hindi niya kakausapin si Kagami pero sinabi ni Midorima na walang rason para kausapin ang isang hindi mahusay maglaro. Ipakita na lang daw ni Kagami sa laro ang kaya niya. Sinabi ni Kagami na marami siyang kinikimkim na frustration at gusto niya itong ilabas lahat kay Midorima. Sa jump ball, nakuha ng Seirin ng bola pero mabilis na nakadepensa ang Shutoko. Sinabi ni Rico na hindi pwedeng tapatan lang nila ang pace ng kalaban. Kaya agad na kumilo si Kuroko at mabilis na nag-alay-o-op kay Kagami pero nasupalpal siya ni Midorima. Nagulat ang mga manonood. Nadismaya si Midorima kay Kagami. Sumugod ang Shutoko pero nakabantay si Hyuga kaya hindi sila nakapuntos. 2 minuto na ang lumipas pero wala pa ring score. Naka-rebound si Atsubo at pinasa kay Takao na ipinasa naman kay Midorima. Tumira si Midorima ng mataas na 3-point mula sa malayo. Sinabi ni Kuroko kay Kagami na tumakbo na. Pumasok ang bola at nagulat ang lahat. Biglang nagpasa si Kuroko ng sobrang lakas papunta sa kabilang court. Nagulat si Midorima. Nasalo ito ni Kagami at dumakdak.
Namangha ang mga manonood pati ang team nila. Sinabi ni Kuroko na hindi niya hahayaang makuha ni Midorima ang first quarter.